Darako po tayo sa John chapter 19. Ang host at ang opening prayer ay ang iyong lingkod. Verses 1 to 21, Sister Josie. 22 to 42, Sister Flor. At ang closing prayer po ay si Sister Mildred. Sige po tayo dumako sa ating pambungad na panalangin. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, God, patuloy ka naming pinupuri, sinasambat, pinapasalamatan o Diyos. Salamat, O God, sa iyong katapatan at sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kami iyong tinipon para sa isang layunin, Panginoon, na basahin ang iyong salita at iparinig sa bawat mga tao, Panginoon, na nangangailangan po ng kaligtasan. Ugasan mo ang aming mga puso, Panginoon. Salat ko ng aming mga kasalanan, patawarin mo po kami. Pag maging marapat po kami lumapit sa iyong panan. Sa oras na ito, God, buksan mo ang aming kaunawaan, ang aming mga puso, ang aming isipan, Lord God. Maging ang bawat tagapakinig, Panginoon, ng salita mo sa gabing ito ay pakabuksan mo ang kanilang tenga, O God. Magkaroon po sila ng marinig nila ang salita mo, Diyos. Patigid sa lahat, O God, tanggapin ka nila bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa buhay po ng bawat mga kapatiran, Panginoon, nagpapatuloy sa gawaing ito, God, para sa ikagalalago din po namin, Lord, at upang higit namin maunawaan. At yes, God, maintindihan ang mga nais mo at kalooban mo sa amin. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo po ay patuloy sa pagbabasa ng chapter 19 ng Juan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Sa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo," at siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, "Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya." At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Narito ang tao." Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, "Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus." Sinabi ni Pilato, "Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya." Sumagot ang mga Hudyo, "Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos." Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, "Taga saan ka ba?" Subalit hindi tumugon si Jesus. "Ayaw mo bang makipag-usap sa akin?" ani Pilato. "Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus?" At sumagot si Jesus, kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito." Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao, "Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar." Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman, sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Patayin siya, patayin, ipako sa krus." "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, "Wala kaming hari kundi ang Cesar." Kaya si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya, napasan ang kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo.
Pagdating doon, siya ay ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Verse 21, kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Amen. 22. Ngunit sinagot sila ni Pilato, kung ano ang isinulat ko, iyon na. Nang maipako na ng mga sundalo si Jesus, kinuha nila ang kanyang damit at hinati-hati sa apat, tig-iisang bahagi ang bawat sundalo. Kinuha rin nila ang kanyang panloob na kasuotan na hinabi ng buo at walang tahi o dugtong. Kaya sinabi ng isang sundalo, huwag na natin itong paghatian. Magpalabunutan na lang tayo kung kanino ito mapupunta. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa kasulatan, ang aking mga damit ay kanilang pinaghati-hatian at nagpalabunutan sila para sa aking panloob na kasuotan. At ito nga ang ginawa ng mga sundalo. Nakatayo malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Clopas at si Maria na taga Magdala. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang alagad, sinabi niya, ituring po ninyo siyang anak. At sinabi naman niya sa alagad niya, ituring mo siyang ina. Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng alagad na ito. Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya at para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. May isang bangaroon na puno ng maasim na alak, sinawsaw ng mga sundalo ang isang espongha sa alak, ikinabit sa sanga ng hisopo at inilapit sa bibig ni Jesus. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, tapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Bispiras na noon ng araw ng pamamahinga at dahil ayaw ng mga Hudyo na maiwan sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, hiniling nila kay Pilato na baliin ang mga binti ng mga nakapako upang madali silang mamatay at nang maalis agad ang mga bangkay. Kaya ito nga ang ginawa ng mga sundalo. Pinali nila ang mga binti ng dalawang kasama ni Jesus na ipinako. Ngunit pagdating nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya, kaya hindi na nila binali ang mga binti niya. Sa halip, sinaksak ng sibat ng isa sa kanila ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Nakita ko mismo ang mga pangyayari at isinalaysay ko ito sa inyo. Totoong nangyari ito, kaya alam kong totoo ang mga sinasabi ko. Isinasalaysay ko ito upang sumampalataya rin kayo. Nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali ni isa man sa kanyang mga buto. Sinasabi rin sa isa pang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang taong sinaksak nila. Pagkatapos nito, hiningi ni Jose na taga Arimatea ang bangkay ni Jesus kay Pilato. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim lang dahil natatakot siya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Pinayagan siya ni Pilato, kaya pinuntahan niya ang bangkay ni Jesus para kunin ito. Sinamahan siya ni Nicodemo, ang lalaking bumisita noon kay Jesus isang gabi. Nagdala si Nicodemo ng mga 35 kilo ng pabango na gawa sa pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot ng telang lino. Ayon sa nakaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing, sa lugar kung saan ipinako si Jesus ay may halamanan
at doon ay may isang bagong libigan na hindi pa napapaglibingan. 42 last verse, dahil bispiras na noon ang araw ng pamamahinga at dahil malapit lang ang libingang iyon, doon na nila inilibing si Jesus. Ang Diyos ang siyang magpala sa kanyang mga salita na siyang naibahagi ngayong gabi. Purihin ang Diyos. Amen. Tayo manalangin. Diyos amang banal, mapangyarihan sa lahat, namin sa langit. Salamat Ama sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin magbasa kami ng iyong banal salita. Salamat din po sa ng maghapon na ipinagkaloob mo at inangatan mo po kami sa aming mga trabaho, sa aming mga gawa, Panginoon. At iningatan mo ang aming mga pamilya, Panginoon. Salamat po na patuloy kang naging matapat amin. Bagamat may mga pagkakataon kami ay hindi nagtatat, ngunit tunay po, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin. Minamahal mo kami at iniibig ng walang pag-aalinlangan, Panginoon. At salamat sa nabasa namin na salita na natapos mo na, Panginoon, ang laban para sa amin, ang mapagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan, na kung saan ang sino mang sumampalataya sa inyo ay magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Salamat, Ama, sa pag-ibig na ito na ipinagkaloob ng Ama sa amin at sa pagkabayubay ni Jesus na aming tagapagligtas sa krus ng Kalbaryo upang matikman namin ang kaluwalhatian niyo, ang inyong ang buhay na walang hanggan na inihanda nyo sa mga tao na magtitiwala at magbibigay ng kanilang buhay sa inyo. Salamat, Ama, sa mga kasama na patuloy na nagbibigay ng kanilang buhay sa pagbabasa ng iyong salita, maging sa mga kasama namin na nakikinig at nakikibasa ngayong gabi. Ganun din po, Ama, sa aming mga kasama na hindi kapili ngayon, Sister Lizelle, ingatan niyo rin po siya, Panginoon, ang maging Sister Cristel, Panginoon, anuman po ang kanilang ginagawa, maging si Pastor Alan, ay ingatan niyo rin po sila at bigyan ng kalakasan. Salamat po sa mga salita mo na hindi magmamaliw noon, ngayon at magpakailanman, na aming panghahawakan sa aming buhay Kristiyano at magpatuloy lamang po kami na magtiwala sa inyo at sa darating na panahon na ikaw ay babalik dito sa mundong ibabaw at kami ay kukunin, magkakaroon, Panginoon, ng kasiyahan, mawawala ang aming mga karamdaman at mapupunasan ang aming mga luha. Ngunit, Panginoon, bago yun ay bigyan niyo kami ng kalakasan ng aming pangatawan, maging sa aming spiritual life, Panginoon, na i-share din namin ito sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala, sa aming mga kamag-anak, lalo pa, Panginoon, yung mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Buksan mo ang kanilang puso at hindi patigasin ito, Panginoon, na ang kanilang mga puso upang sa ganun ay maranasan nila ang buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob niyo. Nawa, Panginoon, ang mga kamag-anakan namin ay hindi makita ang kanilang mga dugo sa aming mga kamay. Bagkus, Panginoon, ay makita nila, maranasan ang buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob mo kung sila ay magtitiwala at ibibigay din ng kanilang buhay sa inyo. Panginoon, sa gabing ito muli ay kami nagpupuri sa inyo at muli kami ingatan sa natitira pang oras ng araw na ito. At ikaw po ang mapurihan sa lahat ng pagkataon. Binabalik po namin ang puri at pagsamba ng may pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa lahat po ng nakibagi sa gabing ito. Babalik po tayo sa August 10 sa 1, chapter 20. Salamat at magandang gabi sa lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all. Thank you po.